guys, welcome back uli sa ating channel. Kung nakaraang video napanood nyo ang kwento ni Jonel, na-amaze kayo sa kanyang kwento. Ngayon na naman, meron man isa tayong uling artist na mapapanood mula sa aking grupo. Walang iba kundi si Jessel ng Viga Catanduanes. Eto siya. Hello po sa inyo. So, ako nga po pala si Jessel Caldre from T. Vera Summit, Viga Catanduanes. And I am 23 years old. Siguro natuto ako is yung pangyayari na nagkaroon kami ng project sa contemporary art. And then, yung subject namin is architecture, and pinagawa kami ng isang design para sa isang bahay. So ayun, nag-decide kami ng mga classmates ko na mag-ambag sa gagamiting mga acrylic paints. So ayun, after nun is sa akin napunta yung mga tira-tirang pintura. So ayun, siguro nanghinayang ako kasi di naman yun ginagamit. So, nag-try akong gamitin yon. So, nag-start ako sa mga maliliit na miniature paintings. So, bumili ako ng vellum and dun ko siya try na mag-paint. So, ayun, dun ako nag-start na matutong maging creative. Kung ano yung mga nasa isip ko is talagang pinipaint ko siya. Kung ano yung color na ma-invent ko or ma-mix ko sa mga kulay. So, yun talaga yung nilalagay ko doon. So, and then, siguro hanggang doon, naging parang na-improve ko yung mga bagay na yun. Sa pag-practice ko, hanggat naubos ko yun, hindi ako tumitigil ng practice sa pag-paint. Yun nga yung na-amaze din ako sa sarili ko kasi sabi ko nga, ang laki-laki ko na, lately ko na nalaman na meron pala akong ganun na talent. So yun, siguro natatandaan ko nung bata pa ako is talagang mahilig ako mag-draw sa kamay ko and sa paa ko ng mga flower butterflies. So ganon, pag nakakita ako ng ballpen, talagang bale itong lahat ng daliri ko, ito, dyan. Pinupuno ko talaga siya ng ng mga drawing, ganun lang ballpen. So ayun, sabi nga sa akin ng lola ko, mukha daw akong adi kasi more on black talaga yung gusto kong gamitin na ballpen. So ayun, yun yung nilalagay ko sa palad ko and then sa lap ng ng paa ko. Actually, pag nagpipaint ako ng isang bagay or something, landscape for example,
focus muna ako doon sa reference ko. Focus muna ako doon and parang inaaral ko din yung kung anong kulay, kung paano siya ginawa, kung ano yung mga pwedeng techniques kong gamitin. So ayun, inaaral ko muna yun bago ko i-apply dun sa canvas para mas maganda yung resulta nila. Actually, sa mga colors, hindi naman ako nag-aral niyan. Talagang sa sarili ko mismo, yung nagmi-mix talaga ako ng mga kulay. So every time na may mga ginagawa akong artworks or something na painting, kumbaga sa every piece na yon is nagkakaroon ako ng knowledge, another knowledge dun sa mga pag-practice ko yun. Siyempre, addition din yung siguro yung sa panunood ko sa YouTube, something ganon, is may mga techniques din akong nakukuha sa kanila. If ever man na nagkakaroon ako ng time to watch YouTube. So, ayun, thankful din ako na may YouTube kasi minsan may mga nai-add din sa akin ng mga knowledge to apply doon sa pag-paint ko or paggawa ko ng isang artworks. Siguro, one by inspiration kung bakit ako gumagawa ng mga paintings or artworks is first, siguro the greatest creator, si God. So, siya talaga yung inspiration ko to make my artworks kasi parang sometimes parang pinapakita niya sa akin sa panaginip yung mga parang like paradise. So, parang dinadala niya ako doon. So, one of the most greatest thing na gusto ko talaga is yung parang nandun ako sa paradise. So, mostly sa mga paintings ko talaga is more on natures. Yeah, more on natures talaga kasi parang nare-relax yung feelings ko kapag yun yung pinipaint ko. Actually, gusto ko din maging magkaroon sana ng paintings na parang realism. Pero di pa ako masyado totally magaling mag-mix and kung paano siya maging realistic. Yun, also, inspiration ko din yung family ko kasi super supportive talaga sila pagdating sa pag-painting ko. So, yun, thank you din sa kanila kasi nakikita ko talaga kung gaano sila ka-supportive once na nakakagawa ako ng painting or something pag pinost ko ito, something sinishare nila, ganon. So, sa bagay na yun, napaka-happy ko na doon. Sobrang saya ko na nakikita yung magiging supportive nila. And also, to my friends, yes, my friends, napaka-supportive din nila sa mga gawa ko. So, thank you sa kanila kasi nagiging, kumbaga, nagiging masaya ako or nagaganahan ako ng paggawa ng mga artworks kasi dahil sa kanila. Pag nakikita ko sila masaya sa mga gawa ko, so masaya na din ako. Yeah, siguro ginagawa ko yung mga paintings na yun is for my future. Syempre, para sa future ko, napakalaking tulong sa akin ng pagiging artist ko. Hindi lang para sa sarili ko, hindi lang para sa family ko, and para din sa ibang mga nakakasalamuha akong tao. Kapag nakakakita po talaga ako ng taong talagang kailangan ng tulong, di po ako yung tipo ng tao na ibibigay sa'yo ng pinapakita sa iba. Ang ginagawa ko po is, nilalagay ko siya sa sobre or sa envelope. Nilalagay ko sa envelope, then saka ko ibibigay sa taong gusto kong bigyan. I secretly give them sa envelope, pero may laman na yun ng konting tulong. So, thankful din ako na sa blessings ni Lord na binigay sa aking talent, na i-share ko yun sa iba. So, napakalaking tulong din siguro sa pag-aaral ko kasi minsan kapag may nagpapamural sa akin, nagpapacommission, is talagang minsan hindi na ako humihingi ng pera or allowance sa parents ko. So, and then also, sa mga nagpapacommission din po sa akin is
lahat ng gamit ko is galing po talaga yun sa commissions ko. Kataas yun ang commissions ko. Minsan nga, weeks, siguro weeks kong ginagawa yung sa some of my paintings kasi medyo mabusisi talaga siyang mabusisi po talaga siyang gawin. Yeah. Kaya minsan inaabutan ako ng weeks bago ko siya mabuo. Napakagaan sa pakiramdam na nakikita kong nakakagawa na ako niyo. Minsan, tinatanong ko din sa sarili ko kung talagang gawa ko ba talaga yun. Yeah, di ko alam kung talagang gawa ko yun. So, medyo na-amaze din ako sa sarili ko na nagagawa ko yung mga bagay na yun. Kahit minsan wala akong tiwala sa sarili ko kasi nga, parang pangit minsan yung nagagawa ko. Pero but thank God kasi ganon, napakaganda yung achievements na mga nagawa ko. Siguro ang plano ko sa mga darating pang obra na mga gagawin ko is to sell them. Siguro ibebenta ko, and after nung maibenta ko, yung maiipon ko din is itutulong ko sa iba talaga. Kasi yun talaga yung pinaka-purpose ko kung bakit ako nagpo-commission. Is para makatulong sa iba. Not only for my family, not only for myself, but also to those person na talagang kailangan ng tulong. Kung makatayo ako ng isang art gallery or something, makaipon ako, is talagang magbibigay, gusto ko sanang magbigay sa sa orphanage, parang ganon, sa mga sa talagang mga nangangailangan. So, yun po talaga yung pinaka-purpose ko, isa sa mga pinaka-plans kong gagawin. Ang may papayo ko lang sa mga kapwa ko artist is sinabihan ka ng pangit, di pag-igihan mo ng mabuti para mas maging ma-improve yung mga gagawin mo pang artworks. Huwag kang panghinaan ng loob. Mag-isip kayo ng bagay na pwedeng ma-improve yung gawa nyo. Hindi yung madi-discourage kayo at iiwan nyo yung art. So, di ba? Kawawa naman yung ginawa nyo, di ba? Imbes na ma-improve siya, hindi kasi iniwan niya na. Ang sakit-sakit nyo siguro sa part, siguro magsasabi yung art ng, wow ha, after mong gawin sa akin, after mo akong i-create, so, pakatapos nyo akong i-create, tapos pangit yung resulta, iiwan nyo na ako. So, parang ang pangit naman ng gano'n, tapos madi-discourage na kayo na ipagpatuloy yun. Parang, ouch! So, ayun, sana sa mga artist. So, hoping na ganun yung maging mindset nyo at wag yung madi-discourage kayo. So, ang Facebook page ko po is name is Chi-Chen. So, spelling niya is, ayan, yeah. And sa Instagram naman po, Chi-Chen. Yeah, nakita niyo po yung mga paintings ko. And also, may page din po ako sa Facebook. So, page ko po is Chin Art. Diyan po nyo makikita yung mga paintings ko na gawa. So, yan po, more on Facebook po ako nag-post. So, ayan po, maraming salamat sa pag-imbita nyo sa akin. So, ayan po, maraming salamat sa iyo. So, God bless and more powers to come.